Oh, 3 buwan na lang eleksyon na sa Israel. Dahil hindi tiyak kung magkakaroon ng digmaan laban sa Iran, nag-iingat at naghahanda ang Israel sa kaling maganap ang eleksyon habang may putukan ng mga misil. Ayon sa unang ulat ng EE24 News Hebrew Channel, gumagawa ang Central Elections Committee ng emergency rules para itigil ang botohan kapag may rocket sirena at i-video ang pansasara at selyuhan ang mga balota at damit sa pagboto hanggang ligtas na maipagpatuloy ang botohan. Inihahanda rin ang kahalintulad ng mga pamamaraan para sa mga naudlot na bilangan ng balota para mapanatili ang integridad ng resulta. Di pa formal na aprobado ang mga protocol, pero inaasang ipatutupad bago ang botohan ng mga Israeli sa Oktubre 27. Kasama natin dito sa studio si May Jacob Lapin at Owen Altman. Owen, tuloy ang eleksyon kahit may digmaan. Pero paano lalala ang isang nakakanerbiyos na araw ng botohan dahil sa mga protocol na ito? Sa maraming paraan, Nicole, ang focus ng ulat para sa ating kapatid na Hebrew Channel ay nasa dalawang bahagi. Una, ang mga sundalo sa unahan. Paano sila boboto? At ang ideya ay gagamitin nila ang kanilang military dog tags bilang pagkakakilanlan. At iyon ang magiging paraan para makaboto sila. Ang pangalawang issue ay tungkol sa rocket sirena at paano ito haharapin sa bansa. Kung saan ang tanging paraan ng pagboto ay personal sa lokal na presinto. Paano ito gagana kung may rocket sirena at bagong protocol? Ang focus, Nicole, ay dahil makikita rin nila sa ating mga screen. Ang mga eleksyon sa Israel ay sobrang low-tech. Ito ay tungkol sa paglalagay ng papel sa sobre at ang sobre sa kahon. Halos katulad ng mga eleksyon sa Student Council kung matatandaan mo nung tayo bata pa. Kailangan talagang may magbantay sa boto para hindi ito mapakialaman habang lahat ay papunta sa silungan. Binubuo pa ang protocol. Dapat din nating sabihin, Nicole, wala pa tayong eleksyon sa Knesset mula Oktubre 7. Pero nagkaroon na ng municipal na eleksyon pagkatapos nito. Kaya may precedent kung paano pamahalaan ang ganitong sitwasyon. At sobrang low-tech pa. Sabi mo kailangan personal lahat. Bilang Amerikana, di ako makakaboto habang nasa abroad. Bumabalik pa rin ang mga tao sa bansa para bumuto. Lalo na kung may pag-atake ng mga misil at posibleng pansara ng paliparan. Bakit na ba kailangang personal bumuto sa Israel? Matagal nang bumibiyahe sa ibang bansa ang mga Israeli, Nicole. Pero ngayon, mas may dahilan silang bumalik. Lalo na dahil sa kasalukuyang sitwasyon kahit sa simpleng bagay. Mahaladang malaman na mas mahal at mahirap na makakuha ng tiket na yon. Ayon sa Israeli media, tumaas talaga ang presyo. Tama ka rin, Nicole, na may ilang eksepsyon tulad ng mga diplomat, yung mga naglilingkod sa bansa o mga kaugnay na ahensya sa ibang bansa tulad ng Jewish Agency. Kung ikaw ay nakatira sa isang komunidad ng mga Hudyo sa ibang bansa, ang mga sugo ay pwedeng bumuto mula sa kanilang lugar ng serbisyo. Pero kadalasan, kailangang personal bumuto ang mga Israeli sa presinto tuwing eleksyon. Kakaunti ang bansa tulad ng Israel. Sabi ng Pew Research Center noong 2020, kaya medyo kamakailan lang ito. Natuklasan na 151 bansa may sistema ng pagboto mula sa ibang bansa at 55 o 56 lang ang wala. Kaunti lang talaga ang bansang walang ganitong pagboto. Maring hindi talaga kabilang ang Israel sa grupong yon dahil may ilang mga eksepsyon, pero sila pa rin ang kakaunti. At ang uso sa mga demokratikong bansa ay gawing mas maluwag ang mga patakaran. Pinaluwag nilang Canada, New Zealand, at kamakailan lang ng UK ang mga patakaran sa pagboto mula abroad, pati na rin ang ilang bansang may limitasyon. Pinapayagan ng ibang bansa tulad ng Germany na manatili ng 25 taon sa labas bago mawala ng karapatang bumoto. Sa France at Italy naman, Nicole, may mga distrito sa parlamento para sa mga nakatira sa labas ng bansa. At ang aming French channel, tuwing may eleksyon sa parlamento ng France, may debat sa studio ng mga kandidato para sa pwestong kinatawan ng mga mamamayang Pranses sa Israel. Marami sila roon at nangingibabaw sa distrito na bahagi ng politikang French. Mahabang paliwanag para sabihing minorya ang Israel. Pero ano ang mga argumento? Ang argumento laban dito ay tanging ang mga narito ang may pasan nito. Silang sumasalo sa bigat ng desisyon dito, lalo na sa Israel na may issue sa seguridad, kaya dapat silang magdesisyon at bumuto. Sa kabilang banda naman, Nicole, ang pinakamalakas na argumento laban dito ay maraming Israeli na nakatira sa ibang bansa ay pinapatawan pa rin ng buwis. Paano nangyari na hindi sila pwedeng bumuto pero kailangan pa rin nilang magbayad ng buwis? At ayon sa ulat mula sa Israel Democracy Institute, lumalabas ang mga salitang ito sa panaklong sa Ingles, no taxation without representation. Ang mungkahi nila, Nicole, ay payagang bumuto ang mga Israeli mula sa ibang bansa kung hindi pa sila lagpas 3 taon doon. Mas mahigpit pa rin ito kaysa sa ibang bansa. Nagbibigay ito ng kaluwagan para makaboto ang mga Israeli sa ibang bansa, ngunit mainit pa ring pinagdedebatehan sa politika ng Israel at wala pang malinaw na solusyon. Sa ngayon, kung ano mang pagbabago. Talakayan. Owen, tungkol sa nangyayari at kung bakit mahalagang narito mismo ang mga Israeli sa araw ng halalan. Yaakov, mukhang naghahanda at may mga protocol ang Israel sakaling mangyari ang araw ng halalan habang may rocket fire. Pero hindi lang yon ang banta. May mga opisyal ding nagbabala tungkol sa dayuhang panghihimasok sa proseso ng eleksyon.
Paano naghanda ang Israel para dito? Well, nangangailangan yun ng mga paghahanda sa cyber. Kinakailangan nito ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang na siya nga pala ang Shin Bet na may responsibilidad sa cybersecurity. May pambansang cyber headquarters na layuning pigilan ang mga dayuhang kapangyarihang may masamang hangarin at may mga babala na rin ukol dito. Na makialam sa resulta ng eleksyon. Paano nila gagawin yon? Hindi ito dahil sa pakikialam sa makina. Kasi gaya ng sabi mo, bababa ang teknolohiya ng mga sistemang ito. Yun ang kalamangan nila. Nagbibigay ng proteksyon laban sa computer-based na pagboto. Dapat bantayan ang mga tangkang impluensyahan ang pambansang diskusyon, pekeng balita at bot farm. Hindi na bago ang banta, mas lumalala at nagiging advanced. Alam mo, patuloy ang mga pagtatangkang lasunin ng dayuhang kapangyarihan ang pambansang usapan at palalain ang pagkakawatak-watak. Gusto nilang mawalan ng tiwala ang mga Israeli sa demokratikong institusyon nila tulad ng ginagawa nila sa Estados Unidos. Dito, mataas ang pusta. Kaya dapat pagsikapan na ilayo ang mga mapanirang puwersa. Sa palagay ko, kailangan silang pangalanan, ipahiya at ilantad dahil hindi sapat na pigilan lang. Dapat malantad ang mga bansang ito dahil sa kanilang masasamang gawain.